Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match. Ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning! Magandang umaga ho ng Biyernes sa inyong lahat. Welcome sa edisyong ito ng programang Ang Tipo Kong Negosyo. October 11 na po, 2013. At ako si Tess Ramirez, ang aking partner. Walang iba kundi ang maganda at sexing PR Director ng Department of Trade and Industry, si Director Thelma Dumpit Murillo. Ma'am Thelma, good morning! Good morning, Pilipinas! At syempre, good morning, partner. Maulan ngayong umaga, mabagyo, pero umulan at umaraw, nandito pa rin tayo. Samahan po ninyo kami sa susunod na isang oras. Ito pa rin ang programang Ang Tipo Kong Negosyo. Ayan, okay. Parang binabagyo nga yung linya nyo Ma'am Thelma Ano ba? Malinaw naman sa radyo, minomonitor ko. Parang may konting gas-gas, Tita Litz, sa ere. Anyway, binabati natin ang lahat ng mga masugid na listeners ng Ang Tipo Kong Negosyo. Katuwang natin sa technical side, sa Engineer Lita de los Santos, sa DWBR na ating FM station, kung saan napapakinggan din ang programang ito. Katuwang natin si June Paladan. And of course, sa production side naman, si Marela Jem Castro. Ayan. Okay. Kumusta kayo, Ma'am Thelma? Ngayong umaga, maganda na naman ang pag-uusapan natin dahil ngayon ay palapit ng palapit sa Kapaskuhan. At bago magpasko pala, meron pang siyempre. So, feeling turista muna tayo ngayong umaga. Ayan. Oo. Pasyal-pasyal lang pag may time, di ba? Yes, tama. But my time, why not? Life is short. So, gamitin lahat ng oras na at pagkakataon na makakapag-luwaliw. Okay. Correct. And mga kaibigan, bigyan nyo pa kami ng konting time para mailipat si Ma'am Thelma sa kabilang line. Para mas maganda, di ba, yung ating maging komunikasyon. Ma'am Thelma, babalikan namin kayo maya-maya. At kami rin po ay magbabalik mga kaibigan. Sandali lamang po. Mapagpalang araw sa ating mga giliw na tagapakinig. Ako po si Jeresa Manangan mula sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas. Tuloy-tuloy lamang sa pakikinig dito sa DZRB Radyo ng Bayan 738 kHz. Dahil kahit saan ka man naroroon, basta't dito sa Radyo ng Bayan, konektado ka. Magandang araw sa kababayang Pilipino. Patuloy na makinig sa DZRB Radyo ng Bayan 738 kHz. Ang aking paborito sapagkat ito'y tumatalakay sa takbo ng ating gobyerno at sa buhay ng Pilipino tulad ko. Galing sa Miriam College, ako po si Chelsea Pangilinan. Dito sa Radyo ng Bayan, konektado ka. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang radyo ng bayan. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Andito na po kami ulit. Miss Thelma, good morning ulit. Yes, good morning ulit. Ayan, Sa malinaw ating na. mga taga-subaybay
Diyan lamang po kayo. Huwag kayong alis, samahan niyo kami sa susunod na 1 oras. At partner, bago tayo pumalaot sa ating topic sa umagang ito, heto muna ang good news mula sa PAGCOR. Oo, alamin naman natin yung usong-usong, alam natin ngayon, di ba, usong-uso yung mga recycling, dahil na rin sa matinding epekto yan ng climate change, di ba? Kaya in na in ngayon ang pinakahuling proyekto nila. Pinatunayan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na kahit ng isang lumang bagay, meron pa rin pakinabang at gamit para sa kabutihan ng marami. Sa pamamagitan ng kanilang mga lumang slot machine stands, gumagawa ang PAGCOR ng mga school desk na ipinamamahagi nila sa mga pampublikong paaralan sa Kamaynilaan at mga karatig lalawigan. At simula nang inilunsad nila itong proyektong ito noong 2010, mahigit na 1,000 school desk na ang gawa sa mga lumang slot machine stands. Yung bang stand, partner, at ipinamahagi na nila yan sa 19 na public schools. At ayon pa kay Assistant Vice President Maricar Bautista ng PAGCOR Corporate Communications, marahil ang ahensya ang bukod-tanging casino operator sa buong mundo na nakaisip ng ganitong makabuluhang proyekto. Anya, ang mga pinaglumaang slot machine stand ay mula sa mga sangay ng Casino Filipino sa Metro Manila at dinadala yan sa kanilang fabrication facility sa Imus, Cavite. So, idinagdag pa nitong PAGCOR na dahil matibay ang kahoy mula sa mga lumang slot machine stand, hindi madaling masira ang mga school desk na gawa ng naturang ahensya. Tinatayang mas mura din ang halaga nito dahil nagkakahalaga lamang daw ng 600 piso kumpara sa 2,000 na nabibili sa mga commercial establishment. So, biro mo yung laking katipiran yan? Oo nga. O, di ba? So, yan ang good Napakinabangan news mula pa, sa di ba? PAGCOR. Yung patapon na bagay, yung sirana, napakinabangan pa. Correct. So, dapat talaga ganyan din tayo sa ating mga sariling mga bahay-bahay, yung mga hindi na nating kailangan, ay maaaring kailangan yan o magagamit ng ating kapitbahay. Yes. Di ba? Wag lamang asawa. Ay! Kahit pinaglumaan ng asawa, ginagamit pa yun at tinatabi, hindi ba? Okay. Tuloy na tayo sa ating topic ngayong umaga, partner. Tourism. Tourism, mahalagang paksain yan. Lalo ngayon, magdi-December na, di ba? Marami rin yung napupunta sa Pilipinas para dito magbakasyon. Of course. At saka yung ating Department of Tourism ay binigyan ng napakataas na target yan ng ating Pangulong Aquino. Dahil nakita niya na kayang-kaya pala natin na maka-attract basta lang maayos ang mga infrastruktura, lalo na yung ating mga airport kasi una-una yan na nakikita ng ating mga di ba, turista pagdating nila. Naku, sigurado yan na walang problema maaabot natin yung ating targets. Anyway, partner, sa umagang ito, kakausapin natin ang National Industry Coordinator for Tourism Cluster. At walang iba iyan kung hindi ang Provincial Director ng DTI Bohol, si PD Elena Arbon. Good morning, PD. Ay, Naku. naputol. Ay, naputol. Si Director. Sa Bohol, Sa Bohol siya. Yung sa Bohol? sa Malakas Bohol? yata ang ulan sa Bohol, Papunta Pero ba dun alam ang kong- bagyong Santi? Yung Santi ngayon, iba't ibang bahagi ng bansa ang apektado. Dito sa Maynila, papasyal yan, di ba, sa weekend. Bukas. Ganun ba? hanggang Akala ko ba hindi na Sunday. magla-landfall yan at palabas na ng bansa? Alam nyo naman, pabago-bago ang direksyon ng bagyo. Alamin na lang natin sa mga susunod na oras kung saan ba patungo itong si Santi. Oo, ano oras ba yung susunod na update ng pag-asa? Alas 11 ng umaga. Alas 11, so give it 3 hours pa pala. Pero tumigil na yung ulan, di ba? Medyo makulimlim lang ang panahon. Pabugso-bugso Maghanda rin po kayo sa thunderstorm, ha? Sapagkat... At saka partner, Ganda di oras ba? po. Ang importante, nako, epidemya na ngayon ng leptospirosis sa ibang bahagi dyan sa Olongapo. Ang dami na. Oo, so wag po tayong lulusong at magbabad sa tubig baha. Nakakadiri yung yung balita na yun, narinig mo ba kagabi? Na yung isang pinag-iwanan daw ng mining company, doon daw nagbahay ang mga daga. Ay,
Masintabi po dun sa mga nag-aalmusal. Oo nga. Anyway, sige, mamaya balikan natin yung usapan na yan. Samantala, nasa line na natin si PD Elena Arbon, mga kaibigan, para po sa segmentong ito. Para-paraan lang. Si Director Arbon, ang Provincial Director ng DTI Bohol. Ayan, Ma'am Elena, magandang umaga po. Good morning, PD. Good Good morning, PD morning. Arbon. Ako, parang ang layo-layo ni PD, ha? Oo nga, maugong. Subukan kaya nating tawagan uli. Sige. Partner, narinig mo si PD, hindi? Nadidinig ko pero mahina, mas malakas yung ugong. O sige, tawagan natin uli si PD. Try natin ulit, PD, Maria. we will call you again. Sige po, thank you. O, yan. Alam mo, pag partner, yung pag sinabi mong tourism, hindi lang naman dapat isipin mo, Boracay lang ang pwedeng i-offer ng Pilipinas, hindi ba? Although yun ang world famous, there are many, many, many other spots at saka tourist destinations sa Pilipinas. Napakarami. Isa Diba? nga din Ikaw ba, saan ka na ba pinaroroonan ni nakapunta? PD, di ba Bohol? Nakarating na rin ako dyan sa Bohol, yung Panglao Island dyan. Ay, Ang hindi ganda-ganda. pa ako nakakapunta dyan. Ay, napakasarap pumunta doon, Ma'am Telma. Subukan nyo this year, bago matapos ang taong ito. Oo, Go dahil na marami ng piso fare, di ba? Oo. So, pero ano yata yun, kung gusto mong maka-avail ng piso fare, dapat uminom ka ng maraming kape. Kasi, wala ka lang aabutan pag gising mo ng alas 6 ng umaga. Oo, Alas 12 pa lang yata ng umaga, isang oras lang, ubos na yung kanilang mga seats. Mabiling mabili. Oo, grabe. Oo. So, tanong na natin kay PD Arbon. Nasa line na natin siya, pero parang maugong pa rin. Sige, check natin. Ma'am Elena, magandang umaga po. Okay, good morning, PD. So we will make do with the line, partner. Okay na, sige. O, sige. Shoot the first question. Musta po muna ang Bohol? Director. Well, good weather here. Is it good weather there today? Yes. Wow, so bukod tangi ang Bohol. Hindi sila binabagyo. Ganda pala weather doon. Okay. Now, I wanted to ask you, PD Arbon, bakit natin isinama ang tourism sa mga national industry clusters ng DTI? Because tourism is really look at it from a value chain, yung value chain point of view, makita mo na ang daming needs. Naku, hindi marinig si PD. Nako, sayang. Sayang na sayang. Masyadong malabo. At saka malakas talaga yung ubong Tita Liz. Oo. Ano? Paano bang gagawin natin? So yung mga MSMs na yun, so, Ayan. like really, yung mga accommodation, mga restaurant, gano'n. But if you look at this mga accommodation restaurant and you go towards the value chain, makita mo na marami pa rin suppliers. Yung mga producers, mga maliliit na MSMs din, na supplying, depending on tourism sector as a market. Mm-hmm. So, for example, yung mga conventional natin, priority like GBH, yung mga handicraft natin, yung mga processed food, a lot of these products end up in the tourism sector as souvenirs. Ano po ba yung mga tourism products na ino-offer natin ngayon sa merkado sa ating mga turista? I know there are 9 priorities. Tourism, like for example, kung mga domestic, Yung nature tourism, di po ba? What we offer, nature tourism, cultural, sun and beach. yung mga beach, there are 10 in the At 10 po ba yun? in the National Tourism Development Plan, so there are 10
apply nila. Mm-mm. Okay. Ang overall po na strategic vision natin is to make the Philippines the most experienced destination in Asia. Di po ba? Paano po natin ginagawa ito? Anong kasama sa ating mga taktika? Ma'am Telma, Yes. sasagutin niya ni PDR Bon sa ating pagbabalik. Itatry natin yung kanyang landline number para mas malinaw natin maintindihan. Ay, Balikan sige, natin sige. siya ulit. Hindi ba landline yung gamit niya? Cellphone and no what else. Okay, tawagan uli natin. Oo. Sige. Meron na tayong 23 minutes, mga kaibigan. Makalipas po ang alas 8 ng umaga. Sandali lamang po. Alam niyo ba ang matandang kasabihan na kung ang kayamanan ay naglalaho na parang bula, ang karunungan ay tataglayin mo hanggang sa iyong pagtanda. Hindi natin ipagpapaliban ang mga pangangailangan ng ating mga estudyante. Kaya't sisikapin nating punan ang kakulangan sa ating mga silid-aralan. Dekalidad na edukasyon, kabilang ang edukasyong bokasyonal para makapaghanap ng marangal na trabaho ang hindi makapagkolehiyo. Si Pangulong Benigno Simeon Aquino III. It's back! Casino Filipinos 100 million peso cash or car raffle promo 3. Play games or buy tickets to watch our daily shows to earn your silver tickets for the weekly draws and gold tickets for the national draws. Win as much as 3 million pesos in the final raffle or drive home your dream car. For details, visit casinofilipino.ph. Look up Casino Filipino on Facebook and Twitter or call our hotlines 851-7690 or 852-7736. Promo period is from January 1 to December 17, 2013. Talagin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. We're back and Miss Telma, ibalik natin ulit sa line si PDR Bon. Okay na ba yung linya natin? I hope PDR so. Bon? PDR Bon, good morning ulit. Hello? Director Arbon. Hello, DTI Bohol. Naririnig ba tayo ng DTI Bohol? Parang hindi marinig, Marela. Oo, sige. Anyway, Sayang, ano? oo, hindi natin ma-establish yung connection. Mm-mm. Bakit kaya ganon? Anyway, dyan sa Bohol, maraming tourism spots dyan. Unang-una yung, ang tawag doon, yung river? Look. Ay, Oo, Lobok. hindi. Di ba, Lobok River? Lobok. Oo, in fact, meron pa nga dyan yung Lobok River Choir, yung mga boys. Yes, ang gagaling nilang umawit, ha? O yung mga world famous yan. And then, of course, the famous Philippine Tarsier. Yes, Nakahawa ang ka na ba daming pasyalan dun? dun. Nakakita na ako doon, ang cute nga eh. Oh, pero nakakatakot, ano? Nakakatakot pag tinitigan. Parang madudurog pag hinawakan mo sa sobrang liit. Oo. And then, of course, yung Chocolate Hills. At, Nakita ko ano na pa rin ba? yan. Sa personal, ang ganda-ganda talaga na ating Chocolate Hills. Oo. Ano pa ba Okay. yung magaganda doon? O yung Panglao Anyway, Island. So, ang gusto natin, total vision ng ating tourism department is to make the Philippines a most experienced destination. Yes. So, ano naman, bakit naman pumasok ang DTI dyan? Siyempre, pag may turista ka, meron lagi pasalubong. Hindi Diba? nawawala yan. Hindi nawawala pasalubong. So, pagka may pasalubong center, kailangan merong mga gumagawa ng pasalubong. So, yan ang inaano natin. Yung gifts, meron tayong tinatawag na Philippine Gifts Program. So, kaya meron din tayo yung Tindahang Pinoy, kung saan lahat ng mga
produkto sa buong Pilipinas. May mga ano doon, sample. So yung turista, hindi na kailangan pumunta pa doon sa mga ibisyon para makita kung ano yung mga produkto na ginagawa doon. Ayun, doon mismo sa lugar, malapit sa kanila or within the community, andun na lahat ng kailangan. Oo, ibig ko sabihin, kunyari, may tindahang Pinoy sa Bohol. Oo. So, doon sa tindahan Pinoy sa Bohol, makikita mo din doon, meron pang Region 1 na siguro yung Chica Corn, or yung Basi, Vinegar, or yung Ilocano Blanket. So, meron ka nang makikita doon ng mga products din. Or from Mindanao, meron na ding mga samples doon na produkto. And yung DOST, Ma'am Telma, di ba may programa silang set up para dun sa mga SMEs? Oo, yung setup. Tumutulong, This is so only for nagkakaagapay existing kayo. na, ha? Hindi startup yun. Oo, set up yung pangalan ng kanilang programa para sa mga SMEs. Oo. Ng yung DOST nga. So, magkaagapay ang DTI at DOST pagdating dyan, di ba, sa pagtulong sa mga negosyante. Okay, meron na tayong 29 minutes makalipas ang 8 o'clock. Sa pagbabalik natin, makakasama na natin ang susunod nating guest, Ma'am Telma, si Miss Kim Biton. So, dali lamang po, bibigyan daan lamang natin ang ilang mga mahalagang paalala. It's back! Casino Filipinos 100 million peso cash or car raffle promo 3. Play games or buy tickets to watch our daily shows to earn your silver tickets for the weekly draws and gold tickets for the national draws. Win as much as 3 million pesos in the final raffle or drive home your dream car. For details, visit casinofilipino.ph. Look up Casino Filipino on Facebook and Twitter or call our hotlines 851-7690 or 852-7736. Promo period is from January 1 to December 17, 2013. Alamin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Maging produkto ka man. Okay, Director Telma, lalaki pala yung ating makakausap, si Mr. Kim Biton. Yes, kasi partner, kasalukuyang ginaganap ngayon yung Orgulyo Can Bicol. Yan, nag-umpisa sila October 10 at hanggang October 13 yan sa Mega Trade Hall 2. This is the longest running regional trade fair in the Philippines. 17 years na yan, partner, na ino-organize. Oo. So, maraming makikita dyan na produkto. And in fact, last year, 2012 sales, alam mo ba, 18.7 million, 10% increase. Oo. At yung mga special settings na nandun, syempre, yung bayong, at tapos for the first time, merong OKB Cafe at daily fashion show. So this year, 2013, ang target natin ay 20 million. Pataas ng pataas, di ba? Pataas na, ha? Oo. Maabot kaya natin yan. Sana. Oo. And 102 exhibitors or 28 new ones. So, tanungin natin yung ating susunod na panauhin, si Miss Kim Biton. Is she a Mr. new Daw, sabi ni exhibitor Marela. or old exhibitor? Mr. Kim Biton, good morning. Good morning, Miss Tess. Good morning, Miss Telma. Yes. At sa lahat ng mga tagapakinig ng ang tipo kong negosyo sa DZRB at DWBR. Oo. Tumataginting ang boses ni Mr. Kim Biton. Salamat naman po. Pang-marketing talaga siya. Okay. Thank you, Janelle's ma'am. Handicrafts, how long has this business been? Yung Janelle's Handicrafts, ma'am, actually, na-establish siya when we first joined the OK Bicol, or dati pa ang tawag dyan is Orgulyo Can Bicol eh. Oo. So, nagbago lang sila. I think pinaregister, naging OKB. Oo. So, okay naman ang participation nyo. Yes, ma'am. For since po, sobrang, kasi hindi naman po kami tutuloy-tuloy kung hindi naman po naging maganda yung event. So, since 2001, so this is our 12th year na po sa OKB. Wow! Talaga? Yes, ma'am. Noong 2011, kayo daw ang top seller. Ano yung produkto ninyo na naging top seller? Yung, meron po kasi kaming dinevelop last year na, actually placemat lang siya, but the buyer,
nakaisip po yung client ko na gawin siyang parang curtain. So, yes Wow, po, na made of innovation, abaka. ah. Yes, innovation po yon. So, yun po yung naging order niya sa amin. Talaga? Yes, ma'am. Okay. Ayun. So, yung inyong mga produkto, mga wearables yan. No, ma'am, hindi po kami mga wearables. Nasa gifts and housewares po kami. Specifically po, mga baskets, mga laundry hampers, trays, placemats, yan po. Partner, dapat bumisita ka dyan. Lapit-lapit lang sa Mega Mall. Oo nga. Oo. Anyway, nagko-customize kayo. Yes, ma'am, nagko-customize po kami. Depende po sa mga, kasi po, di ba may mga, like, pinapalakihan nila yung, like, sa hamper, papalakihan nila yung size para mag-fit doon sa, kung ilan sila karami sa bahay. Yun po. Okay. So, also, you have been exporting? For the export, ma'am, no, ma'am. Nagsusupply lang kami sa mga exporters dito sa Manila. So, parang indirect. Subcontractor, kumbaga. Yes, ma'am, apo. I see. And then, what label do they carry? Janelle's or their own labels? Pag their own label na, ma'am, ang kinakarry nila. Oo. Pero lahat po ng packaging sa amin, yung ang kulang na lang is ilalagay na lang sa container. That's great. Oo. Masyado Pero locally- sumikat yung pangalang Janelle, no? Kasi kinikarry nila. Sino ba yung si Janelle talaga? Si Janelle. Si Janelle's po. Si Janelle's po, yung pangalan pong Janelle's is galing po sa mother ko na Jeanette. And then po sa best friend niya na si Elsa. So si Miss Elsa po kasi yung nagturo sa amin na magpa-register niya sa DTI. So parang kasi before po noon, bata pa po ako noon, so meron na pong nag-i-exist na parang small family business. So kasi po yung grandparents ko nasa abaka sector na noon. So nasa raw material sila. So kami naman po yung gumagawa ng mga finished products. So sabi po ng best friend ng nanay ko, why not magpa-register na kayo sa DTI at gawin nyo ng isang parang legitimate na business. How about design? For the designs po, ako po ang nakatutok doon. So, kailangan kong maging sa internet, kumuha ng mga ideas, colors, kung ano po yung trend ngayon. Pag sa colors naman po, nakadepende ako sa kung ano yung color trend sa fashion. Kasi doon naman yung doon naman tayo kumukuha mostly ng ideas for the colors. Oo. Now, you mentioned you only subcontract for exporters, no? Apo. Pero locally, do you also manufacture for domestic consumption? Yes, ma'am. Yun po ang marami po kami ngayon ng mga domestic retailers. So, sila po yung mga umu-order sa amin. So, in fact, meron po kami sa Cebu, sa North naman. Ganun din, you also subcontract for local traders? Yes, ma'am. Apo. Okay. So, parang toll manufacturing din pala kayo. Apo. Ano naman yung pinakamabenta sa mga produkto nyo? Sa ngayon, ma'am, ang pinakamabenta namin is placemat kasi marami silang nadidevelop na minsan yung client na mismo yung nakakaisip na pwede palang ganito, pwede ba tanggalin to, pwede may gagawin silang iba. So by that simple na present namin sa kanila, so even the buyers, sila na mismo yung nakakaisip ng mga paano i-innovate. So, very active kayo sa pagsasali-sali sa mga trade fair, di ba? Yung iba, yan yung kanilang dream talaga Pero ano ba yung dapat na gawin para makasali? Siyempre po sa mga DTI organized fairs, so dapat po naka-register kayo sa DTI. Tapos, so every year naman po kasi itong OKB So wala naman po, sila na po mismo yung lalapit. Yung DTI na mismo ang tumutulong sa mga entrepreneurs para po ma-expose yung kanilang products sa market. So, hindi naman affected yung supply natin ng raw materials because you said you use abaka. What other materials do you use? Nakakonsentrate kami, ma'am, sa abaka lang po talaga. So, meron kayong taniman o meron kayong usapan ng mga abaka farmers? Ayun nga po, ma'am, yung medyo nakakalungkot din kasi pag may mga times na pag maraming orders, so nagkakaubusan talaga yan So, yun po yung medyo may kulang kung paano ma-develop yung mga farmers ng abaka. And especially po, pasalamat nga po kami ngayon or last 3 years na po ata na hindi po binabagyo ang Albay or ang Bicol. So, may substantial naman po yung supply ng raw materials. Pero pag nabagyo, yun po yung isa sa mga problema. Ano yung plano nyo ngayon, Mr. Kim? Plano po namin ngayon, sana po makarami pa po kami na makuhang buyers
para po tuloy-tuloy pa rin What yung about negosyo. for Christmas? What are your Christmas offerings for our buyers? For Christmas po, meron po kami mga packaging materials for them. Made of? Made of abacarin po. Talaga? Yes, ma'am. Wow, partner, punta tayo dyan sa Oo. OKD. At saka baka merong bagong produkto silang ilalabas, ano? Oo. Opo, ma'am. Marami po kayo makikita doon po. Hindi lang po yung booth namin. And so, Dapat syempre, may discount, ha? Opo, ma'am. Sure po. At in-invite ko na po lahat ng mga tagapakinig ninyo na nasa booth number 84 po kami. Booth number 84. Yes, ma'am. So, bukod sa placemats, ano pa yung makikita nila doon? Placemats po, mga baskets, hampers, ano pa po ba yun? Kasi marami po mga trays po. Mga ganon. Bread trays, ganon po. Yun, mga magagandang pang regalo rin yan. Oo, ngayon partner, dapat mag-isip-isip ka na ng pangregalo sa akin. Kompleto na yata kayo sa mga sinabi ni Kim. Diba? So, gusto ko lang malaman pala, baka naman meron kayong, yung confidentiality clause with your exporters. Kasi gusto ko malaman, di ba, yung iba nating mga produkto na na-export, binibili ng mga kilalang mga celebrity, di ba? Katulad nung si Brad Pitt, binibili niya yung mga meron siyang nabili nung kay Kenneth Cabanpue. Alam mo, yung what do you call this? Yung placemat, meron din nag-o-order sa atin from Calvin Klein. Mga ganyan. So, sa iyo ba, nakita mo ba yung produkto mo na ginagamit ng isang celebrity? For the celebrity, ma'am, wala pa po akong nababalitaan Pero ang pinagawa lang po sa akin is a parang yung form ng bag para sa guest na brand. Kaya lang kung kukuha ka ng celebrity endorser, maghanda ka ng milyong piso pambayad sa kanila. Hindi, dapat magregalo ka na lang, tapos kunan mo ng litrato pag hawak. Opo. Diba? Opo, another marketing strategy po yun. Yeah, you have to be creative also in your marketing. But can you be found anywhere in the malls, or do you have an online store? Baka naman kailangan pumunta pa sila ng Bicol para sa kayo mahanap. Wala po kami mga online, wala po kaming online kasi marami na po kasi kami ditong mga sinusuplayan ng mga retailers So, okay. Though, nagpapadala naman po kami pag in-order po sa amin, pinapadala naman po namin through a cargo or through air or through land. Okay. So they don't retail partner. Ang sinusuplayan lang nila talaga yung mga retailers. Yes, Tama ma'am. ba ako? Opo, tama po. Ayun. Kaya wala silang online store. Okay. Sige. May tanong ka pa, partner? Wala na. Siguro tips na lang, Director Telma, di ba? Doon sa mga... Tips para dun sa gustong pumasok ng negosyo. Ano ba kailangan importante? Para maging matagumpay. Opo, lakasan lang po ng loob yan Talaga? Yun lang po naman yung dyan yung parang isa sa mga pinaka dapat magkaroon yung isang negosyante. Malakas ang loob. At saka dapat maganda yung produkto mo. Yun po. Dapat po kumbaga, competitive. Sa design, sa color. So, pinag-aaralan din po And kasi. price. Yes, ma'am. Design and color. Yes, price. Kasi alam mo naman, nandiyan ang China, ang factory ng mundo. Opo. Diba? Bagsak presyo. So, kailangan marunong kang lumaban sa price point. Yes po. Kailangan makapal ang mukha. Ayan po, isa rin po yan. Saan? Kayo kumukuha ng kakapalan ng mukha. Sino nagsabi nun? Okay, thank you. Pasalamatan natin, partner, si Kim. Thank you so much, Kim, ha? Thank you very much po, Miss Telma, Miss Tess. Okay, we'll see you there sa Orgulyo Can Bicol. Okay, ma'am. See you po. Ayan, mga kaibigan, si Mr. Kim Biton, Marketing and Sales Officer ng Janelle's Handicrafts. Akala ko sapatos kasi biton. Oo. Siguro kumain
kumain kayo ng corn kanina, Ma'am Telma. Bakit corny ba ako? Hindi, swak na swak nga eh. 42 minutes after 8 na po ating oras. Magbabalik pa po kami. Sandali lamang. Hello sa inyo It's back! Casino Filipinos 100 million peso cash or car raffle promo 3. Play games or buy tickets to watch our daily shows to earn your silver tickets for the weekly draws and gold tickets for the national draws. Win as much as 3 million pesos in the final raffle or drive home your dream car. For details, visit casinofilipino.ph. Look up Casino Filipino on Facebook and Twitter or call our hotlines 851-7690 or 852-7736. Promo period is from January 1 to December 17, 2013. Alamin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Pasulyap-sulyap. Okay, sana nasa mood pa rin kayo sa baka oras sa ito mga kaibigan sa pagbabalik po ng... In the mood na in Ang the mood. tipo kong Mula negosyo. Bohol sa Region 5, tayo ay pupunta sa Region 3. Yan. Ang layo na naman ang lilakbay natin, partner. Oo nga, pero sana malinaw na, no? Ganun ba? Yung- Problema na naman ba? Bakit ganun? Hindi tayo pwede mag-out of town ngayon. Dito lang tayo sa Manila ngayon. Sa malapit-lapit. I-try natin, baka naman okay na ngayon. Nasa line na natin si Miss Judith Angeles, mga kaibigan. Yes, ang Assistant Regional Director ng DTI Region 3. Ayan. Miss Judith, good morning. Yes, good morning, Miss Steph and Miss Selma. Yes, good morning and welcome to the program. Thank you for your time. At syempre, naimbitahan natin si ARD Judith kasi meron din itong taunang project. Taunan nga ba ito? Yes, sa unang project. Kamusta naman? Ay, teka muna. Kamusta pala dyan sa Central Luzon? Binabagyo ba kayo, Judith? Hindi naman. Ay, hindi. Maganda yung panahon dyan. Mahinang ulan. Ah, mahina. Okay, very good. Okay, so sa gaganapin ang likha ng Central Luzon Trade Fair, kailan po ito, ma'am? Sa October 23 po ang opening hanggang October 27 sa SM Mega Trade Hall E. Ayan, suki na talaga tayo sa Mega Trade Hall. So, maganda po yung sales natin doon. oo, because of the traffic, ano? Yes, maganda yung traffic, maganda yung maraming tao nagpupunta. Mm-mm. So, itong likha ng Central Luzon, pang ilang taon na ba ito? Ikalabing-limang taon na po namin ngayon. Ikalabing-limang taon. At nagdadagdagan ba yung bilang ng ating mga exhibitors? Yes, nag-start siguro kami mga 60 to 70 lang. Ngayon, we have 164 participating SMEs. Wow! Ibig sabihin ba nun ay dumadami ang mga negosyante natin, yung mga ating entrepreneurs? Yes, dumadami at dumadami yung nagiging qualified dito sa ating annual trade fair. Dahil gumaganda ang kanilang quality ng kanilang mga produkto. Ayun. So, paano nyo ginagawang kakaiba bawat taon? Kasi 15 years na, ano yung bagong maaasahan ng ating mga bisita sa Likha Central Luzon for this year? Hinahanda namin sila. Meron kaming training every year, iba-ibang training, lalo na sa product development. At meron kaming provincial branding program. Uy, maganda yan. Yes, meron kaming gano'n. Explain, ano yung provincial branding na yan? Yung branding program namin, meron parang pinaka-brand ng probinsya. Actually, na-register na ito sa
intellectual property office. For example, yung Aurora, Oo. ang ginagamit na provincial brand ay siyempre Aurora, yung Bataan, galing Bataan, Bulacan is Tatak, Bulakenyo, Nueva Ecija is Taas Noono, Ecijano, Pampanga is Vida, Pampanga, Tarlac is Natural Tarlac, and Zambales is Zambales Fides. So, yung mga entrepreneurs na gustong gumamit ng brand na ito, and then meron kami mga promo collaterals, meron kami mga bags, at iba pa na nilalagyan namin ng ganito with the help of the local government, lalo-lalo na yung provincial government. At ito nga, pag nag-qualify sila, na-accredit sila, pwede na nilang gamitin ang provincial brand na ito. Ayun. So, ang galing, ano? Oo nga. Isang napakagandang marketing tool niyan. At the same time, promoting the province. Oo. At saka, yung booth nila ngayon, iba-iba yung gayak, iba-iba yung food dressing nila to identify the provinces from where they came from. So, Ma'am Judith, handang-handa na kayo sa likha ng Central Luzon Trade Fair. Yes, handang-handa na po kami. Kaya nag-invite po kami sa mga mamimili, lalong-lalo na nasa Metro Manila, na pumunta sa October 23 to 27 para makapag-avail ng mga murang produkto dahil ang participants sa trade fair na ito ay mga manufacturers. Ayun. Ano-ano po bang mga produkto kilala ang Central Luzon, Ma'am? Processed food po, iba-ibang processed food. Meat products, tocino longganisa, processed fish, tuyo tinapa, sweets and delicacies like pastillas, pulboron, sans rival. Meron din kaming furnishings, furniture, bags, at footwear. Ginugutom tayo Masasarap ni na ARD pagkain. Judith. Punta kayo, bibigyan ko kayo ng sample product. Oh! Siya! Tayo na, partner. Bubusog pala tayo doon, ano? October 23. Oo. So, 164 ba, kamo? Oo. So, ganun kadami ang pagpipilian. Tsaka syempre, di ba, dahil nalalapit na yung Pasko, ano yung mga Christmas products na makikita doon? Of course, meron kaming Christmas lanterns. Kakaiba yung aming Christmas lanterns, di ba? Lalo-lalo na yung gawa sa San Fernando na iba-ibang kulay, iba-iba yung pag-blink niya. Oo. Meron kaming Christmas tree decors made of indigenous materials like corn husks, water lily, and iba pang products. And then may mga Santa Claus na made of resin. Wow! Hindi ba tayo nagkakaroon ng problema sa raw materials, ARD? Hindi naman. Marami namang available. At dahil indigenous sa mga tao, nagagawa nila kahit waste na kuminsan, nagagawa pa din nilang productive, maganda yung product. And then these products, are they exported already or locally marketed lang? Some are exported, some are locally marketed. Yung mga exhibitors natin, dumaan ba sila sa mga capability building seminars care of DTI? Yes. Yung mga product dev? Oo, dumaan talaga dyan. At may capability lang to produce quantity products, yun ang binibigyan talaga natin ng product there. Para pag may nag-order ng malakihan, hindi ma-frustrate. Correct. At saka partner, meron kami yung tinatawag na shared service facility. Dito sa Central Luzon, marami na yatang nabiyayaan dyan, Judith, no? Yes, oo. Okay. And Ma'am Telma and Ma'am Judy, naalala ko kasi yung panawagan ng Eco Waste Coalition sapagkat pinag-uusapan na rin natin yung nalalapit na Kapaskuhan. Ano? Ang sabi nila, hindi raw dapat magbenta ng may mga nakalalasong kemikal doon sa produkto kagaya yung may lead, may mercury, yung mga pangregalo sa mga bata. Paano po yung ginagawang pagbabantay ng DTI dyan sa bahagi naman ng Central Luzon tungkol po sa bagay na yan? Wala pa kami nakikita ganyan. Usually imported yan eh. Kaya ang panawagan nga natin sa mga mamimili sa atin dito, no? Huwag bumili ng imported, bumili ng mga made in the Philippines. By Pinoy. Oo, by Pinoy. Nakakatulong pa tayo sa ekonomiya. At sa ating mga kababayan. Ako lang, nabanggit yung Pasko, di ba? Meron tayong ipinalabas na babala ngayon, yung mga bibili yung mga gagamit ng Christmas lights. Di ba, ARD Judith, 3 taon lang ang buhay actually ng Christmas lights eh. Oo, dapat hindi na i-recycle. Oo. Dapat yung lang, merong ICC mark ang bibilihin nila. Correct. So marami ba tayo dyang nahuhuli na nagbebenta pa rin ng
lumang ICC sticker, yung older than 2010? Last year, meron pa kami nahuli. Siyempre, kinonfiscate namin yon. Ngayon, we're hoping na wala nang mahuli at nagiging aware na yung mga consumers ngayon na huwag makimumura. Kung hindi, quality ang bilhin. Ayun. Yan. So, siyempre, kapakanan din nila yung ating iniisip, di ba? Anyway, bukod dito sa Bigha, Central Luzon, October kasi is Consumer Welfare Month din. Meron din ba kayong mga dyan, programa? Ngayon, since last week, active kami sa enforcement ng mga standards. Yung flat glass, yung steel, yung tinatawag na BIGI product. At may culminating activity kami sa October 30 na kung saan magbibigay kami ng awards sa mga outstanding na consumer groups. At meron din kaming poster making contest regarding the theme of this year's Consumer Welfare Month celebration led by the DOH. Ayun. Okay. So, partner, meron ka pang tatanong kay ARD Judith? Wala na, pero baka meron silang importante pang announcement sa mga listeners natin ngayon, Ma'am Judith. Nasaan niyo po yung pagkakataon? Invite. Inaanyayahan po namin ang tagapakinig ng ang tipo kong negosyo na magpunta po sa SM Mega Mall at puntahan yung likha ng Central Luzon Trade Fairs October 23 to 27. Tangkilikin po natin ang produkto yari sa Pilipinas. Okay. Thank you very much, Ms. Judith Angles, Assistant Regional Director ng TTI Region 3. Maraming salamat po and good morning. Ayan. 54 minutes na after 8 o'clock mga kaibigan. Sina Tess Ramirez at Direktor Telma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Ma'am Telma, pagdating naman sa mga trade fair, makakatawad pa yung mga kababayan natin, di ba? Diyan naman papasok yung negotiation skills. Oo. Tsaka discounted naman talaga yung diba? presyo nun. Ang ganda ng negotiation skills, pero tawaran lang pala yun. Huwag lang marating naman sa wala nakikitain yung mga negosyante. Hindi, di ba pagka ikaw nagbabiyahe ka dyan sa Amerika o sa walang mga tawaran dyan, fixed price, di ba? Oo, very dito lang sa atin. Sa Chinatown, dapat ang tax mo dyan kalahati eh. Di ba? Ibang klase talaga yung mga Pinoy. Pag dumating sa ibang bansa, nagugulat yung mga nagtitinda doon. At natatawa din sa pakikipagtawaran natin sa mga produkto. Kasi nasanay na tayo dito. Talaga. Tapos, di ba meron pang style dyan? Ayaw mo sige. Dito na lang ako sa kabila. So, mag-aantay ka kung tatawan ka. Miss, sige, okay na. Di ba? Sige, 50 off. Ay, sa India, obra yun yung ganong style. Ay, teka muna, magkwento ka pala. Galing ka pala ng India, partner. Anong ginawa mo doon? Bumisita kami sa sa Taj Ikrisat Mahal? headquarters. Hindi. Kasi 6 hours yung sa Ikrisat headquarters. Yun yung, kumbaga, ang counterpart dito nun is yung UP Los Baños or yung University of the Philippines. Kasi sila yung nagsasagawa ng research tungkol sa mga agricultural mga products, mga ganun. Ano naman ang interest mo doon? Sila yung tumutulong sa Philippine government sa ating agri-industry. Actually, kakamawa signing nga lang ng Bureau of Agricultural Research at ng ICRISAT para doon sa tinatawag na soil rejuvenation. Merong programang ganyan. Gagawing sariwa ulit yung lupain dito sa Pilipinas, di ba? Alam mo, problema yan ng ating mga magsasaka, yung mga farmers natin, kasi parang ubos lahat ng nutrients ng lupa. Yun nga. Kakatanim, walang pahinga, hindi nakaka-recover yung lupa. So, yun ba yung soil rejuvenation na sinasabi mo? Yes, at saka para maiakma yung mga ginagamit na fertilizer. Diba? Organic dapat. Huwag na mga chemical fertilizer. Oo, pasok lahat yun. Oo. Okay, sa remaining minutes natin, meron pa tayong Drive My Caravan. Ano ba yung dapat nating pakaabangan? Well, Ayan, Ma'am Telma. Dahil Consumer Welfare Month pa rin, kaya lahat ng ating mga aktibidades ay may kaugnayan sa mamimili. At October 9 to 11, yung Consumer Welfare Product Quality and Safety Standards Expo na gaganapin sa Rojas City, Capiz.
9 to 11 din po, National Standards Week, dyan naman sa DTI Ilocos Norte. At syempre, October 11, ngayon pa rin yan, dyan sa Lucena City, Consumer Welfare Month on the Spot Poster Making Contest. At huwag niyo kalimutan yung dula ang pang-mamimili, ha? Yan, dyan din sa Lucena gagawin. Ayun. Alright. Ano pa? Yan ang ating Drive My Caravan. And any other announcements from DTI? Ma'am Telma. Yes, market visit monitoring dyan sa Baguio City. And huwag niyong kalimutan, dumaan dyan sa Orgulyo Can Bicol, OKB Trade Fair, Mega Trade Hall 2, the longest running regional trade fair. Yan, puntahan natin lahat yan. Bueno, sumapit na tayo sa oras sa ating pansamantalang pamamaalam. Okay, at muli tayo nagpapasalamat sa ating mga suking taga-subaybay at sinamahan tayo sa nakalipas na 1 oras. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. Muli po tayo magkarinigan sa susunod naman na Biyernes. Huwag kayong mawawala. Ito po ang inyong lingkod, Thelma, nagsasabing, have a nice weekend. Okay, bye. Si Miss Thelma Dumpit Murillo at ako po naman si Tess Ramirez. Nagpapasalamat din sa lahat ng aming mga naging katuwang. Maraming salamat Miss Marela Jam Castro, kay Marjorie Posas, thank you. At sa technical side, maraming salamat kay Engineer Rita de los Santos at June Paladan. Hanggang sa susunod na Friday para sa another edition ng programang Ang Tipo Kong Negosyo. Have a nice weekend. Bye! Ingat po kayo. God bless.